In a relationship pala si Sir na araw-araw may good morning at good night pero hindi pala tunay ang pangalan at buhay na pinakilala niya. Hindi ko akalain na sa simpleng pagjajag ko sa paborito kong ruta malapit sa apartment ko, may makikilala kong taong magbibigay sa akin ng kilig at kalaunan, sakit sa ulo. Mahilig talaga akong tumakbo tuwing hapon. Parehong oras, parehong lugar. Parang ritual ko na yon para mag-unwind sa trabaho at sa buhay. Isang araw, habang nagre-rest ako sa gilid ng daan, may lalaking lumapit. Matangkad, maayos ang tindig, at mukhang disente. Ngumiti siya at sinabi, "Miss, lagi kitang nakikita dito. Ang sipag mo tumakbo ah." Napangiti ako ng pilit. Hindi naman ako sanay na may biglang kumausap, pero hindi rin siya mukhang manyak o kung anuman. Casual lang ang aura niya. Oo, dito lang talaga ako madalas. Sagot ko. Hindi nagtagal hiningi niya ang number ko. Siyempre, automatic ang defense mode ko. Ay, sorry, hindi ako nagbibigay ng number. Ngumiti lang siya at umalis. Akala ko, tapos na doon. Pero after ilang minuto, habang nagpapahinga ulit ako, bumalik siya. This time, tinanong niya ang pangalan ko. Sinabi ko naman. Tapos hiningi ulit ang number ko. Ewan ko ba kung bakit pero this time binigay ko na. Siguro dahil maayos naman siyang kausap. O baka dahil bored lang ako sa buhay ko. Bago siya umalis, sinabi niyang tatawag daw siya mamaya. May duty pa raw siya. Natanong ko kung anong trabaho niya. Pulis ako, sagot niya. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang sense of security. Sa isip ko, ay, safe to. Uniform personnel, disiplinado, responsable. That night, tumawag nga siya. Mahaba-habang usapan din yun. Kwento tungkol sa trabaho niya, mga nakakatawang experiences sa presinto, at mga plano niya sa buhay. Magaling siyang magsalita, marunong magpatawa, marunong magpakilig. Kinabukasan sinabi niyang ihahatid niya raw ako sa bahay ng parents ko dahil uuwi ako doon for 2 weeks. Sino ba naman ang tatanggi sa libreng sakay? At pulis pa ang driver. Parang VIP service. Habang nasa biyahe kami, doon ko unang napansin ang pagiging madiskarte niya. Biglang may paghawak sa kamay ko habang nagda-drive, may pa-sweet smile pa. Pagbaba ko ng sasakyan, may yakap at halik sa pisngi. Grabe, ang bilis. Sa loob ng 2 linggo sa bahay ng parents ko, consistent siyang mag-text ng good morning at good evening. As in walang mintis. Pero hanggang doon lang. 2 text kada araw. Kapag nag-reply ako, minsan, kinabukasan na siya sasagot. May mga pagkakataon pa na hindi talaga magre-reply. Ako naman si tanga naglo-load pa para makapag-text sa kanya. Kasi gusto ko ng conversation. Gusto ko ng connection. Pero parang one-sided. Paminsan-minsan tumatawag siya. Doon lang kami nagkakaroon ng maayos na usapan. Kapag call, sweet siya, concern. Pero kapag text, parang robot. Scheduled message lang ang peg. Doon na nagsimulang magtanong ang isip ko. Sa panahon ngayon, sino ba ang walang Facebook, Messenger, kahit Instagram man lang? Bakit text lang ang mode of communication niya? Isang beses tinanong ko siya, may Facebook ka ba? Meron pero bihira ako mag-online. Private kasi ako. Sagot niya agad. Private o may tinatago? Pagbalik ko sa apartment ko sinabi niyang susunduin niya ako. Again, free ride. Pumayag ako. Pero imbes na diretso sa apartment, dinala niya ako sa may malapit sa jogging area ko. Medyo madilim na spot. Alam niya na ako anong klaseng eksena yon. Hindi ko na ididetalye. Pero doon ko mas nakita kung gaano siya kagaling dumiskarte. Habang nasa sasakyan kami, tinanong ko siya ng diretsahan. May asawa ka ba? Wala. May girlfriend? Wala. May ka-live-in? Wala.
Single ka talaga? As in single? Halos paulit-ulit ko siyang tinatanong sa iba't ibang paraan. Pareho lang ang sagot niya. Wala raw. Napaka-consistent. Pagkatapos nun hinatid niya ako sa apartment ko. That night, medyo masipag siya mag-text. Umabot ng 5 messages. Feeling ko tuloy may improvement. Pero kinabukasan, balik sa 2 text routine. Doon ko naisip, may pamilya siguro to. Kaya 2 text lang ang kaya niyang isingit. Kaya ginawa ko ang ginagawa niya. Late replies, minsan hindi ako nagde-text ng 1 araw o 2. Bigla ba naman akong tinanong, bakit hindi ka na nagde-text? Ang kapal, 'di ba? Minirror ko lang yung behavior niya. Ilang araw matapos nun tumawag siya. Pupunta raw siya sa apartment ko. Magkakape raw kami. Dumating siya, nagdala pa ng kape. Nagstay siya ng halos 3 oras. Nagkwentuhan, naglaro pa kami ng Mobile Legends. Parang ang normal, parang ang genuine. Habang nandoon siya sinabi ko, ano nga ulit full name mo? Isa-search kita sa Facebook. Binigay niya ang pangalan niya. Pero nung sinabi kong i-add ko siya, sabi niya wala raw akong makikitang account dahil naka-private siya at iba daw ang settings niya. Basta wala akong asawa o girlfriend, dagdag pa niya. Consistent pa rin. Tinanong ko rin ang edad niya. 28, turning 29 daw siya. Ako naman, turning 30 na. So technically, mas matanda pa ako sa kanya. Pag-uwi niya, hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Something felt off. Sinearch ko ang pangalan niya sa Facebook. Wala. Sinubukan ko sa Messenger. Wala. Inad ko ang number niya sa contacts at trinay kong isearch sa GCash, Telegram, WhatsApp, Instagram, kahit Snapchat. 0 results. Parang multo. Hindi ako sumuko. Trinay kong isearch ang surname na binigay niya. Tiningnan ko kung may mga parehong apelyido sa city namin. Inisa-isang conference list niya. Wala pa rin. Halos sumuko na ako. Sabi ko sa sarili ko, grabe, sobrang private naman itong taong to. Tapos bigla akong naalala, pulis siya. May posibilidad na may mga public post tungkol sa kanya. Baka may award, recognition o kung anuman. Tinype ko sa search bar ang pangalan ng city namin plus police officer. At doon ko siya nakita. May post tungkol sa awarding ceremony ng mga pulis. May certificate of appreciation siyang hawak. At malinaw ang pangalan niya sa certificate. Ibang pangalan, ibang surname. Nanlamig ako. Kaya pala hindi ko mahanap kasi hindi yun ang tunay niyang pangalan. Tinry kong hanapin ang real name na nakita ko. May mga accounts pero hindi ko ma-identify alin ang sa kanya. Chinek ko pa ang mga nag-like sa post ng awarding, inisa-isa ko ang profiles, wala pa rin akong makitang malinaw na koneksyon. Doon pa lang, alam ko na, nagsinungaling siya. Plano ko na siyang i-cut off completely. Ghost na kung ghost, pero may isang problema. Hiniram niya ang charger ng laptop ko. Babalik daw siya kinabukasan para isauli. So technically, may dahilan pa para siya bumalik. Habang nagmumuni-muni ako, naisip ko maglaro muna ng ML para ma-distract. Pag open ko ng profile niya sa game, may naalala ko. Kadalasan, nakalink sa Facebook ang ML accounts. Tinignan ko ang profile niya. Lock ang account. Pero may nakalagay pa rin na visible status. In a relationship. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. So tama ang kutob ko. May girlfriend siya. At malamang, hindi lang girlfriend. Baka live-in pa. Baka may pamilya pa. Yung consistent niyang good morning at good evening messages, baka nakaschedule habang nasa banyo. Yung delayed replies, baka katabi niyang totoong girlfriend niya. At ako, naniwala. Naniwala sa uniforme, naniwala sa badge, naniwala sa matatamis na salita. Kinabukasan bago pa siya makabalik para sa charger, nag-order na ako ng bago online. Bahala na siya sa hiniram niya.
Hindi ko na siya nireplyan, hindi ko na sinagot ang tawag niya. Kung gaano siya ka-consistent pag good morning, mas naging consistent ako sa pag-ignore. Minsan naiisip ko ilan pa kaya kaming tinext niya ng good evening. Ilan pa kayang naniniwala sa fake name at fake single status niya. Lesson learned the hard way. Hindi porket naka-uniforme, totoo na. Hindi porket consistent mag-text, seryoso na. At lalong hindi porket pulis, hindi marunong magsinungaling. Kaya sa mga makaka-relate, trust your instincts. Kapag may kakaiba talaga. At sa'yo, sir, sana masarap ang kape mo. At sana worth it ang pagsisinungaling mo. Ako, mas masarap ang peace of mind.